Ito ang GMA Regional TV News. Nag-iimbestiga na ang US Federal Bureau of Investigation o FBI tungkol sa pagdukot ng mga armadong lalaki sa isang American vlogger sa Zamboanga del Norte. Bumuo naman ang Philippine National Police Region 9 ng task force para tumutok sa kaso. Ang mainit na balita hatid ni Efren Mamak ng GMA Regional TV. October 17 nang dukutin ng mga armadong lalaki ang 26 anyos na American vlogger na si Elliot O'Neil Eastman sa Sibuco, Zamboanga del Norte. Ayon sa pulisya, pinasok ang bahay ng biktima ng 4 na sospek na may bitbit na M16 rifles at nagpakilalang enforcement officers. Nanlaban umano ang biktima kaya nabaril siya sa kanyang binti bago siya isinikay sa bangka, pasulo o basilan. Wala ho tayong any ransom demand. Second, na-check ho natin as per record. Background po ng ating victim, wala mo po siyang known na malaking business and wala po talaga pa siyang known na profession ang pagpunta niya dito sa Pilipinas. Ayon sa PNP Region 9, may persons of interest na sila sa kaso ng pagdukot kay Eastman. 5 buwan nang nasa bansa si Eastman matapos makapangasawa ng Pilipina. Sa isa niyang vlog nitong Setyembre, nabanggit niya na may banta sa kanyang buhay. People coming here to tell my family that there's people that want to kidnap me or they're threatening to kidnap me. I don't really know like what would happen if somebody did try to come here and kidnap me, right? Would the neighbors help me or would they just sit there and watch? Even last night, I'm scared a little bit. I'm scared. Nakuhanan na ng pulisya ng salaysay ang Pilipinang asawa ni Elliot na dating OFW sa Saudi Arabia. May binuo na silang task group na tututok sa nasabing kaso. Nag-iimbestiga na rin ang US Federal Bureau of Investigation o FBI sa umano'y pagdukot sa American vlogger. Binisita at kinausap ng FBI agents nitong Sabado ang asawa ng biktima. Sabi raw ng FBI sa pulisya, walang natatanggap na anumang ransom demand ang pamilya ni Eastman sa Amerika. Ang US Embassy, patuloy raw ang pagkikipag-ugnayan sa mga otoridad at sa pamilya ng biktima. Prioridad daw nila ang kaligtasan ng biktima habang minomonitor ang sitwasyon. Efren Mamak ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Update po tayo sa nangyari pagdukot sa American vlogger na si Elliot Eastman sa Sibuco, Zamboanga del Norte. Kausapin natin si Police Regional Office 9 spokesperson, Police Colonel Helen Galvez. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Sir Rafi, magandang umaga po. Opo, kumusta po yung investigasyon na ginagawa nyo para malaman ang kinaroroonan nitong si Elliot Eastman? Opo, Sir Rafi, as of today, yung task group natin, marami na po tayong mga nakalista at nakaprofile ng mga persons of interest at ito yung nagsisilbing guide kabay natin sa ating mga operations ngayon, rescue operations po ng ating PNP at AFP sa area. Sa ngayon ba may natukoy ng suspect o motibo sa pagdukot sa kanya, lalo't iniimbestigahan na rin siya ng US Federal Bureau of Investigation. At ano po yung coordination sa inyo ng FBI? Okay, pupunta sila sa area, sa local authorities po natin, local PNP doon sa area, for coordination. Meron po silang mga sariling investigation din ginagawa, but of course in coordination with the task force. Sa ngayon po, negative pa po yung demand for any ransom ng abductors natin. Kaya tinitingnan natin lahat ng anggulo dito. Gaano po kahalaga yung mga nakaraang vlog nitong si Elliot kung saan sinabi niya na may banta sa kanyang pananatili dun sa lugar? Makakatulong ho ba ito sa ginagawa niyong investigasyon? Oo, kasama po sa investigation ito. Pero ito'y naniniwala tayo na kapag sabi ho ng ating biktima ng mga ganyang bagay sapagkat may mga local authorities natin, sinasabihan din siya na may mga previous incident of abduction dyan sa area. Kaya po dapat mag-ingat siya at kung pwede mag-iba ng lugar o kaya magpunta sa safer place kung ano man. At least mag-ingat at parating mag-coordinate doon sa local authorities natin. So yung pag-iingat na sinabi po sa kanya ay dahil foreigner ho ba siya? O dahil meron siyang nabanggit sa kanya mga vlogs na posibleng nasaktan? Ganun ho ba? Or dahil nga may mga previous kidnapping sa mga banyaga doon sa lugar? Tama po, Sir Rafi. May mga history ho tayo ng abduction dyan sa area, kaya ho kailangan silang wina-warn. Lahat naman po ng mga foreigner dito at saka mga malalaking tao na mga pwedeng maging biktima po ng mga ganyang klase ay binibigyan ho natin ng mga warning, mga unang
Panawagan po siguro ninyo sa mga nakakita, nakasaksi dito sa nangyaring kidnapping sa American vlogger. Nasa inyo pong pagkakataon para manawagan at tumulong sa investigasyon. Oo, nananawagan po kami, lalo sa amin mga kababayan sa mga karatig na probinsya. Meron ho tayong mga local numbers and regional numbers na makikita sa aming Facebook page, Police Regional Office 9 Facebook page. Pwede ho kayong magbigay ng information doon o kanya pinaka-nearest na mga authorities na makikita nyo po kung sakali may information kayo. Kami din po nananawagan na please avoid spreading unverified news para ho hindi madagdagan po ng takot. Ang Zamboanga Peninsula ay safe pa rin puntahan. We're on top of the situation. We have security in place now, lalo na po sa nangyaring ito. Okay, sige po. Maraming salamat sa oras na binahagi niyo po sa Balitang Hali. Si Police Regional Office 9 spokesperson, Police Colonel Helen Galvez. Sa mga mamamalengke, tumaas po ang presyo ng kamatis at siling labuyo sa ilang pamilihan sa bansa. Bahagya namang bumaba ang bigas. Balitang hatid ni Jamie Santos. Mahigit 1 linggo na raw na mataas ang bentahan ng kamatis sa Blumentritt Market sa Maynila. Ang kamatis, depende sa klase, pumapalo sa 120 to 150 pesos kada kilo. Kaya para raw di masyadong dama ng mamimili ang taas presyo, nagbebenta sila ng tumpok ng kamatis na nasa 20 to 40 pesos. Tumaas din ang presyo ng siling labuyo, kalamansi pati mantika. Base sa monitoring ng Philippine Statistics Authority o PSA, tumaas nga ang presyo ng mantika, gayon din ng itlog at galunggong sa unang bahagi ng Oktubre kumpara sa huling bahagi ng Setyembre, habang bahagyang bumaba ang presyo ng kada kilo ng bigas. Sa mga Aldan Public Market sa Pangasinan, nasa 120 pesos kada kilo rin ang bentahan ng kamatis. 30 pesos daw ang itinaas nito. Ayon sa ilang tindera roon, epekto ito ng mga nagdaang sama ng panahon kaya nagkulang sa supply. Sa General Santos City Public Market, tumaas naman ng 10 pesos ang kada kilo ng baka. Sa report ng Super Radyo Gensan, kulang daw ang supply ng karne ng baka kaya umabot ng 350 pesos kada kilo ang presyo nito mula sa 340 pesos. Bumaba naman ng 10 pesos ang presyo ng karneng baboy. Jamie Santos, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Dahil umano sa init ng ulo, sumalpok sa six-wheeler ang isang van sa Quezon City. Sa kuha ng CCTV, makikita ang dalawang magkasunod na van na mabilis ang takbo. Nakaiwas sa truck ang isa habang tumama naman sa likuran ng truck ang isa pa. Nahirapan ng mga otoridad na tanggalin ang driver mula sa sasakyan. Binawian siya ng buhay bago pa makarating sa ospital. Ayon sa isang katrabaho ng nasawing driver, nag-ugat sa road rage ang insidente. Nagkagit-gitan daw ng dalawang van sa Mindanao Avenue kaya naghabulan. Nagdulot naman ng pagbigat ng trapiko sa lugar ang insidente. Mga kapuso, nadagdagan pa nga po ang mga lugar na isinailalim sa Wind Signal number 1 dahil po sa bagyong Christine. Yan ang Catanduanes, Masbate, kasama na ang Ticao at Burias Island, Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Camarines Norte at eastern portion ng Quezon. Signal number 1 din po base sa 11 a.m. bulletin ang buong Eastern Samar, Northern Samar, Samar Leyte, Biliran, Southern Leyte, Dinagat at Surigao del Norte. Kasama na po ang mga isla ng Siargao at Bukas Grande. Patuloy na lumalapit sa bansa ang bagyong Christine. Namataan po yan 870 kilometers silangan ng Eastern Visayas. Taglay po nito ang lakas ng hangin na aabot sa 55 kilometers per hour. Mga mare, nagpa-K-League ang ilang Korean stars na bumisita sa bansa para sa ilang events at concert. Sa isang event na ginanap sa isang mall sa Pasay, present ang Korean singer, songwriter at TV personality na si Wasa, na kinanta ang ilan sa mga sikat niyang kanta. Hiyawan din ang sumalubong sa Korean star na si Rain sa kanyang pagkanta at pagsayaw. Kinilig din ang EXO-L sa naging performance ng K-pop idol na si Chanyeol
para sa Manila leg ng kanyang Cityscape Tour sa Quezon City. Ilan sa mga kinanta niya riyan ang hit songs niya na Back Again, Good Enough at Stay With Me. Lumaragas ang alon mula po sa dagat ang nakaabot na sa kalsada sa San Malo, France. Wala namang naiulat na nasaktan bukod po sa nabasa ang ilang bahagi ng kalsada at mga sasakyan. Itinaas po ng Weather Service doon ang yellow alert sa 6 na lugar sa Western France dahil sa malalakas na alon. Payo ng mga otoridad, iwasan ang mga alon. Ilan pang Pilipino mula sa Lebanon ang nakauwi na. 76 na OFW kasama ang 2 dependents ang sinalubong kahapon ng ilang opisyal ng Department of Migrant Workers. Makakatanggap sila ng ayudang pinansyal at iba pang tulong mula sa gobyerno. Sa kabuuan, nasa mahigit 600 na ang mga OFW na piniling umuwi dahil sa lumalalang tensyon sa pagitan ng Israel at Hezbollah sa Lebanon. Naka-alert level 3 pa rin ang DFA sa Lebanon. Ibig sabihin ay voluntary repatriation o voluntaryo ang pag-uwi. Nagrally sa harap ng tanggapan ng Department of Agriculture ang ilang grupo para manawagan kaugnay sa pagkain at krisis sa klima. May ulat on the spot si Darlene Kai. Darlene? Connie, katatapos lang ng programa ng daan-daang mga release dito sa tapat ng tanggapan ng Department of Agriculture sa Quezon City. Yung pangunahin nilang panawagan ay solusyon sa climate change crisis at mas abot kayang pagkain para sa lahat. Nagtipon-tipon ng daan-daang rallyista kanina sa Elliptical Road dito sa Quezon City. Dala ang kani-kanilang mga signages. Pagkatapos, naglakad sila papunta rito sa tanggapan ng Department of Agriculture. Ngayong umaga kasi, ipinoprotesta nila ang pagkakaroon ng pagkaing sapat, abot kaya at kayang labanan ang krisis sa klima. Kasabay ito ng unang araw ng 52nd plenary session ng UN Committee on World Food Security kung saan tinatalakay ng mga kinatawan mula sa iba't ibang bansa ang mga polisiya para masiguro ang sapat at ligtas na supply ng pagkain sa mundo. Sabi ni Flora Asidao Santos, ang National President ng Oryang Women's Movement, dapat daw solusyonan ng pamahalaan ang krisis na dulot ng climate change tulad ng mas extreme na weather systems. Danas na danas daw kasi natin ang epekto sa agrikultura at supply ng pagkain kapag tagtuyot o nagkakaroon ng matinding bagyo. Sabi naman ng buklura ng manggagawang Pilipino, nanganganib ang ating kapasidad na mapakain ang ating sarili dahil sa climate emergency, kaya dapat daw ay gumawa ng mga polisiya ang gobyerno para tugunan ito. Kapag hindi natin sinolbahan ang krisis sa klima, talagang gugutumin ang buong mamamayan. Ang patakaran natin ay para tulungan, bigyan ng subsidyo ang ating magsasaka para magtanim sila ng mga pagkain kakainin ng ating mamamayan. Connie, mahalagang bahagi ng programa kanina yung pagliligpit para masiguro na walang maiwang kalat dito, alinsunod o kaisa ng programa nila na Environmental Sustainability and Protection. Balik sa'yo, Connie. Darlene Kai, maraming salamat. Mga mare at pare, may anik-anik na rin ba kayo? Yan ang nauuso ngayong bag charms at toy collection na kinahihiligan din ng ilang celebrities. Gaya ni Balota lead star at Kapuso primetime queen Marian Rivera na channeling her inner child sa kanyang doll collection. Na-charm din ng cute little monsters si Kapuso global fashion icon Heart Evangelista. At forever young star Nadine Samonte. Todo flex naman sa kanyang charms in different colors si abot kamay na pangarap star Carmina Villaruel. Ang wifey ni pambansang kamao Manny Pacquiao na si Jinky na hilig din sa pangongolekta ng dolls in all shapes, styles, and sizes. Unstoppable anik-anik collection din ang eksena ni na It's Showtime hosts Meme Vice Ganda at Kim Chu. Ang Labubu Collection ay obra ni Hong Kong artist Casing Lang na hango mula sa Nordic fairy tales na unang nakita sa children's books. Mas nakilala pa yan nang mag-post sa IG si Blackpink member Lisa ng kanyang very own Labubu doll.
Ito ang GMA Regional TV News. Kasabay ng paghahanda para sa undas, binuksan ang perya sa loob ng isang sementeryo sa Balanga, Bataan. Tampok dyan ang iba't ibang mga classic na palaro kung saan pwedeng manalo ng premyo. Meron ding carnival rides gaya ng Ferris wheel, carousel at iba pa. May mga stall ng street food at inuming pampalamig. Swak daw ang perya para sa mga gustong mag-unwind pagkatapos na maglinis ng nicho o kaya ay sa mga bibisita sa mismong araw ng undas. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.